Good evening mga kasari, good evening mga ka-guys. Oras po is nasa 10 na po ng gabi and naka-close na po ang tindahan ni Kuya AJ. And today is December 1, 2025. Merry Christmas sa ating lahat mga kasari at mga ka-guys. Merry Christmas po. Sana merry yung Christmas natin. Pero update lang ako guys, medyo okay yung takbo ng December 1 natin. Ayan po ang listahan ni Kuya AJ na ating mga sales. Hindi ko na lang ipa-close up, basta yan po ang naubos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na linya, 9 na row or column pala, column. 9 columns ang ating nagamit sa ating sa ating daily sales na papel or listahan. And dahil maraming pangyayari and maraming kaganapan, lalong-lalo na si bigas is always araw-araw halos ang pagtaas ng bigas. Meron na akong reels sa Facebook page natin na araw-araw na pagtaas na bigas. So breaking news yun guys, dahil nakakaalarma po. And bago pala mag-start si Kuya AJ sa ating topic tonight, is imbitahan ko kayong i-follow ang Facebook page ni Kuya AJ, AJ Kimpo Vlogs, at saka yung ating YouTube channel na AJ Kimpo Vlogs pa rin. Paki-subscribe para po ma-inform tayo or ma-update tayo sa mga bagong update or uploads ni Kuya AJ. And balik tayo sa sa topic natin tonight na ang pagtaas ng bigas. So hindi ko malubos maisip, kaya nagsaliksik ako, nagbasa ako ng mga news, mga current events, bakit laging araw-araw po ang pagtaas ng bigas, kahit na hindi sa mga wholesalers, kahit na hindi sa mga retailers, pati pala guys sa mga malalaking supplier ng bigas, lalong-lalo na yung mga imported na bigas, is pataas ng pataas. And according sa mga nababasa natin yung mga reports and according sa mga news updates, kaya pala daw tumataas ang bigas araw-araw and hanggang matapos pa itong kasalukuyang month na to ng December hanggang sa katapusan bago papasok ang 2026, is mararanasan pa rin natin ang pataas ng presyo ng bigas. So sa ngayon is nasa 1,380 na po ang presyo dito sa amin, sa mga wholesaler dito sa amin o mga nagbibenta ng bigas, is 1,380 na po ang per sako ng kuha ko na imported na 25 kilos. So nasa 1,380 to 1,390 po ang range ng bintahan dito. So kung pupunta ka ng Uyanggurin, ganun din halos ang presyohan. So si Kuya AJ hindi na pumupunta doon. Dito na ako namimili sa mga wholesaler sa aming barangay, dahil naisip ko na pagpunta ko ng Uyanggurin din, yun lang din ang bibilihin ni Kuya AJ. Mas lalo akong mapalaki ang gastos ko dahil gagastos tayo ng gas, at saka kung yun lang din ang bilhin ni Kuya AJ, buti kung marami tayong bibilhin, mapasali siya sa mga grocery namin. Pero bihira pong mangyari yan dahil si Kuya AJ Sunday po nag-grocery, so sarado ang bilihan ng mga bigas. So dito ako namimili, halos araw-araw namimili si Kuya AJ ng isang sakong bigas, pakunti-kunti lang guys, dahil iniisip ko din kung damihan ko, aside sa wala akong pambili ng maraming sako ng bigas, ang presyo kasi is pabago-bago, baka biglang bababa. Yun din ang ano ko. So pero nabasa ko kanina sa philstar.com na page sa Facebook, is kaya pala daw ang dahilan ng pagtaas ng araw-araw na pagtaas ng bigas, ang dahilan po is meron kasi tayong rice importation na ginagawa ng ating gobyerno, pero sinuspindi yan nung mga nakaraang buwan. And as per report doon sa philstar.com, is as of November 4 na report nila is inextend ng government or ng gobyerno ang pag-suspindi or pag-suspend ng importation ng mga rice importation. Sinuspindi nila para
i-extend siya until sa katapusan ng taon. So kaya pala mahal yung makuha ko kasi wala nang dumadating na mga bagong mga supplies na makuha ko na rice. Kung ano lang yung andyan sa mga bodega ng mga malalaking suppliers is yun na lang din yung inuubos nila hanggang sa maubos yun at saka pataas siya ng pataas dahil wala na silang makuhang mga supply ng kuha ko na rice. And pati mga local rice natin guys is tumataas na rin dahil wala silang kakompetensya. So mas mabuti sana yung andyan si kuha ko mas mababa and pati si local rice is bababa rin. Anuhin natin, balansehin natin na medyo masaya yung mga local rice suppliers dahil mahal yung kuha ng bigas nila, pero kawawa naman yung mga consumers, mga end users, yung mga customers natin sa mga sari-sari store, yung bumibili lang ng 1 kilo, 2 kilo hanggang 5 kilo is lalong kawawa dahil mahal po yung bintahan ng bigas. Ang amin dito guys is nasa nasa 59 pesos per kilo na ang aming kuha ko. Kahapon pala is nasa 59. Kanina man namili ako since nag-akyat na siya ng 1,380 ang persa ko. Umakyat din ako ng 60 pesos per kilo. So kinabukasan nito, pag naubos na yung binili ko kanina, bibili na naman ako, and kung aakyat pa siya, naku, araw-araw ang pag-akyat, so araw-araw din ang increase ng ating pagre-retail ng bigas. Yun ang napakahirap dahil mag-antos pa ta guys hantod sa katapusan sa tuig. So magbagong tuig ta nga mahal ang bugas. So aside sa mahal ang sibuyas na pula, super mahal. Aside na mahal yung ibang mga gulay, aside na mahal yung ibang mga bilihin sa palengke, lalo na isda at karne, mas magmahal din ang bigas lalong-lalo. So lalong mahirapan ang mga end users, yung ating mga customers, mga consumer sa pagdarating na Pasko at bagong taon. So mag-practice na ta guys. Mag-practice ta na mag-Noche Buena ta na 500. So sa ngayon pa lang, sanayin natin ang sarili natin na magluto ng i-try na natin magluto ng 500 na macaroni or macaroni salad na wala siyang condensed, mayonnaise lang at saka cheese at saka yung pasta. I-try natin na sanayin natin kainin yon na ganun hanggang sa Pasko at saka sa New Year. Dahil yon ang nire-recommend ni DTI na budget para sa ating pang Noche Buena. Di ba kaloko? Nakakaloko sila sa mga mahihirap na tulad natin. Pero sila, wag na lang natin banggitin kung anong ginagawa nila sa Pasko at sa bagong taon nila. Basta tayo, pagsikapan natin na matuto tayong kumain. Kumain ng worth 500 pesos na salad or macaroni salad sa darating na Pasko at bagong taon. So yan na lang muna ang update ni Kuya AJ for today mga ka-guys, and bye bye and God bless us all guys.